sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Tatlo lamang sa mahigit 40 social media personalities ang sumipot sa pagdinig ng TRICOM diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso na nag-iimbestiga sa mga pagkalat ng fake news. Ayon kay Chairman Dan Fernandez, lahat ng isnab sa hearing ay nagsumite ng excuse letters, habang ang isa, si Attorney Trixie Cruz Angeles, ay kinwestiyon Aba, ang legalidad ng pagdinig. abogado yan eh. Siyempre. Di ba? Kaagad naman naghain ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema ang mga inisyuhan ng show cause order at iginiit na ang hearing ng House TRICOM ay labag sa freedom of speech at sa saligang batas. At ang target lamang daw ay ang mga kaalyado ng Duterte administration. Paliwanag naman ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, layunin ng kanilang investigasyon, Ano? alamin daw po at pananagutan ng digital space dahil nagagamit na ang digital platforms bilang armas na mga nagsusulputang organized troll networks. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, mga trolls, Good morning, mga trolls. mga bashers, Yan. mga likers, mga kapuso, napusuan nyo na ba? Yan na ba talaga ang uso ngayon, ano? Yan May talaga. mga nagagalit kapag nag-post ka na tapos may nag-post na malapit sa'yo pero hindi mo pinupusuan. Merong ganon.
unti-unti ka palang minamarkahan na gano'n. Anchon. Anchon. Enchon. Kapag nakadalawang post na siya at hindi mo pa rin pinupusuan, Ay, nako. Kumukulo na ang dugo sa nun. at pag umabot sa pangatlo, Ay, nako. aha, sasabihin siguro, sa iyo niyan, like ka ng like sa iba, Ayun. pero itong mga pinopost ko, hindi mo nila like. Ayun. Ano ba sagot mo pagka ganun? Hindi ko nakita. What about you, Anchon? What do you say about that? But why? yeah. Ganun na lang. Sabi siguro lahat na lang. Lahat Hindi na lang. lumalitaw sa akin eh. Oh, di ba? Tinag pa nga kita. Doon wala kang lusot eh, pag tinag ka. Sino ko? Asan ako? Kayo ho ba may mga ganyang karanasan? Lahat na lang kanong nakikita ba sa Instagram. Unang-una ang pangalan mo, kitang-kita ko. Laging nakasulat ang pangalan mo, like by Anthony ganito. Taberna. Oo, nakalagay kagad na ganun. Pagka yung nag-post, nakabikini. Ay, nako buhay. Naalala ko tuloy si Eli Saludar. Si Eli Saludar, tuwing may mga dadaan sa aking Instagram na gano'n, halimbawa yung mga larawan o video ni Aubrey Miles. Una-una si Eli Saludar. Eli. Masama. Talaga naman Pero yan hoy sa like pa lang ha. Sa Like pagla-like pa pa lang. lang. Lalo na kung ikaw nga ay natutunan mo nang gamitin ang social media. Para ikaw ay maging bagong broadcaster. Ayan. Bagong reporter. Bagong commentator. Ayan. Ako. At bagong journalist. Ang Yun. pakilala mo na sa iyong sarili. Feeling mo sa sarili mo, journalist ka. Sasabihin sa iyo ni Mother, napaka-pilingera mo naman. Kung bakit ba naman kasi kumbatsero, sa dinami-dami ng profesyon sa buong mundo, ang pagiging journalist, especially dito sa Pilipinas, wala naman talagang examen. Wala examen. Para ikaw walang ay board exam. walang board exam para ikaw ay magkalisensya bilang journalist. Kaya pagka marunong ka ng magsulat, kahit na mali pa nga spelling mo o mali yung sentence construction mo, at feeling mo journalist ka na. Journalist ka na. Ganun na yan. Sige, ganun na nangyari. Kaya ang nangyari nga ngayon, di ba, sa panahon pa ho namin ni Kumbatsero sa eskwelahan, pinakamarami na ang kumukuha ng mascom. Maniwala ka, Yuel. Siguro sa inyo rin nung sa panahon nila Yuel, nila Aling Tina dito, si Ivan. Laging pinakamarami mascom o kaya journalism. Yan, Tama. ganyan. Noon pa yun ha. Noon Biruin pa, mo kung gaano karami ang gumraduate ng mga estudyante niyan na nagtapos ng mascom. AB Broadcasting, journalism, ganun eh. Kung saan-saan AB Communication. nagtatrabaho yan. Yung iba ngayon, yung mga ibang nagbablog ngayon, mga wala hindi man lang Walang may kinalaman. walang kinalaman sa broadcasting o sa pagiging journalist, talagang naging feeling journalist and broadcaster. Talaga. Pero kaya nga sinasabi natin kumbatsero kahit sino na lang pwedeng maging journalist. Siguro ay naisip nila, sa inyo nga kayo nga mismo dyan sa mainstream media, may mga kilala kami, hindi naman journalism ang kurso pero naging sikat na broadcaster Sino yun? Meron ganun. Si Kabayang Noli Di Castro. Welcome back, Kabayan. Welcome back, Kabayan. Welcome back, Kabayan Magaling na Noli si Di Castro. Kabayan. Si Kabayan po ay hindi journalism ang kinuha. Pero kita nyo naman, muntik nang maging presidente. Gamit ang pagiging broadcaster, naging tanyag bilang isang dahil mamamahayag. pinag-aralan din niya pinagbutihan at pinag-aralan niya kung ano ang responsibilidad, kung ano talaga ang isang tunay na broadcaster o broadcast journalist. Yun lang tungkol sa Importante number one kumbatsero, yung tungkol sa pagiging responsible and accountable. Ayan, Number one po yun Kaya nga nung high school pa lang tayo, meron tayong high school journalism na tinatawag. Ewan ko, may nakikinig sa atin ngayon na
nagsulat sa inyong school organ, Oo. meron na po kagad, doon pa lang tinuturo na sa atin yung journalist creed. Ayan, no? Code Talaga. of journalist code, ganun. Dapat ganun. Tinuturo na eh. Yung etiketa, tinuturo na eh. Kayong mga nag-broadcast na ngayon at napakarami na yan sa social media, ayun, pag-aralan nyo yun para tingnan nyo yun, basahin nyo man lang yun para matuto kayo. Total, yung ba talaga, iba, mahuhusay. Merong mahuhusay. Magagaling talaga, kumbachero. Meron talagang mahuhusay, ipinanganak na mahuhusay magsalita. Kaya lang, kumbachero, may mga magaling magsalita. Dahil sa galing magsalita, minsan naliligwak na yung kanilang mga sinasabi. Pagka sinita mo, hindi, meron akong kalayaan sa pagpapahayag. Ayun, laging yun ang laging Hindi yun mo ang, ako pwedeng sansalain. laging yun ang ginagamit. Freedom of speech, freedom of expression. Pero yan po ay may limitasyon at lalo na mas matindi ho dito sa sa internet. Itong cyber libel na tinatawag kapag kayo'y nakasuhan yan, naku po, mamumulubi ka sa kaka-attend pa lang. Sa kakaharap pa lang sa hukuman. Kaya ang tanong namin, mga textmates, mga textbarners, tama ba itong ginagawang ito ng House Tricom? Hindi ba paninigil? Paglabag sa karapatan. Ng mga vloggers at ng mga mamamayan, kalayaan sa pamamahayag. Itong ginagawa na ito ng House Tricom, higi nga po, pag-isipan po ninyo ang inyong sagot dyan. At sabihin nyo, ito ang aking opinion. Ito ang aking opinion. Hindi naman babasahin itong dalawang ito. Dahil wala naman oras itong dalawang ito. Ang mga kabansyero ng bayan, katunying, dos. Hindi, mag-text ho kayo. Pwede kayo mag-text sa ating text line. Andyan po yung text line natin. Ano na nga yung number nun, kumpatsero? 0995 Ayan. 257-6399. Kabisado mo pa rin, ha? Kabisado yan. Kabisado mo pa rin, oh. Pwede rin kayong mag-post sa YouTube. Ayan, sa ating YouTube. At sa Facebook. Ayan, sa Facebook ng inyong mga hinanaing o damdamin o posisyon tungkol po sa isyong ito, kung tama lang ba o itong ginagawa ng House Tricom o kaya ito'y paglabag na sa karapatan at sa kalayaan sa pamamahayag ng mga mamamayan. Oras po natin. Achi Edelingo, ahya. Achi. Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchit, Hun 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, February 5, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. NFA rice mabibili na sa 35 kada kilo. MSRP sa imported rice ibinaba sa 55 kada kilo. Pangulong Marcos may panawagan sa publiko, magbayad ng tamang buwis. Pagtatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong PhilHealth President, welcome sa mga senador. Isang universidad sa Laguna kinuyog ng netizens sa English-only policy. Love Scam Hub na gumagamit ng AI sa Makati ni-raid ng NBI. Negosyanteng tatakbong congressman sa Laguna inaresto sa talbog na cheque. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
At ito ang ACS Balita. ACS Good News. alas 6:23 ang ating oras. Makakabili na ang publiko ng 35 kada kilong bigas ng NFA. Kasunod ng idineklarang food security emergency para mapababa ang presyo. Ang mga NFA rice ay ilalabas sa Food Terminal Inc. at ibebenta ng 35 pesos kada kilo. Bukod dito, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa DZRH na ibinaba na rin nila ang maximum suggested retail price sa 55 pesos simula ngayon mula sa 58 at maaari pa itong bumaba hanggang 49 pesos kada kilo sa buwan ng Marso. Ito pong mga imported rice. Yun. Ang pagbaba ayon kay Laurel ay dapat na ayon sa pandaigdigang presyo ng bigas at sa binawasang taripa ng pamahalaan. By February 5, we will declare na 55 na lang yung MSRP from 58. Aha. February 5, tapos February 15, we will declare 52 na lang yan. By March 1, 49. We will declare 49 na lang dahil yan ang dapat yung presyo ng bigas na international world price na ngayon makarating na dito yan by February 15 to March 1 at yan na dapat yung presyo. Yon, si Agriculture Secretary Kiko Laurel. Alas 6:25 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Muling nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga tax evader na tumatakas sa kanilang responsibilidad sa pagbabayad ng buwis. Sa talumpati ng Pangulo sa National Tax Campaign Kick-Off ng BIR, iniulat nito ang tagumpay ng kampanya ng pamahalaan kontra tax fraud sa pamamagitan ng Run After Fake Transactions ng BIR. Ayon sa Pangulo, nagresulta ito ng pagkakabawi ng mahigit 4.3 billion pesos na koleksyon noong 2024 na mas mataas kumpara sa higit 6 na milyong pisong lamang na nakolekta noong 2023. Kasabay ito ng pagtiyak na mananagot sa batas ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Meanwhile, crackdowns on illicit trade in cigarettes, vapes, and other excisable goods led to the collection of more than 110 million pesos last year. I've said this before. We will hold those who continue to circumvent our system accountable. Paalala din ng Pangulo sa lahat, magbayad ng tamang buwis. Ngayong araw na ito, muli kaming nananawagan sa ating mga kababayan na at magpapaalala sa pagpapabayad ng tamang buwis. Tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:26 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na mabutiha. Gising na ba kayo? Welcome sa mga senador ang pagpapalit ng liderato ng PhilHealth o itong Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ni Go na bilang Sino siya? Sinong Go? Senator Bongo. Senator Ayan. Bongo, dahil Committee on Health. Ayan. Senator Bongo yan. Chairman ng Committee on Health, umaasa siya na magiging maganda ang working relationship nila Dr. Edwin Mercado na itinalaga bilang bagong Presidente at CEO ng PhilHealth. Umaasa naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maisasaayos ni Mercado ang lahat ng problema sa PhilHealth. Apila naman ang kanyang kapatid na si Senator JV kay Mercado bigyang prioridad ang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Samantala, umaasa naman si Senate President GC Escudero na magiging maayos ang PhilHealth, partikular ang pagbibigay ng benepisyo sa mga Pilipino sa ilalim ni Mercado. Sinabi ni Escudero na patunay ito na nakikinig ang Pangulong BBM sa publiko at sa mga mambabatas na palitan na ang pinuno ng PhilHealth. Sana noon pa, pero huli man daw at magaling pa rin at huli pa rin, okay lang. Tinatanggap namin yung bagong halal at piniling nominado ni Pangulong Marcos sa PhilHealth. Dapat lamang naman talaga palitan ang PhilHealth dahil sa mahabang panahon hindi nito ginawa at tinugunan ng pangunahing pangailangan sa kalusugan ng ating mga kababayan. At yan ang pangunahing rason kung bakit ginawa ng Kongreso yung ginawa niya nung nagdaang budget. Sana
may saayos ng PhilHealth, lalo na pagdating sa benepisyo ng ating mga kababayan. Senate President Cheese Escudero. Alas 6:28 ng umaga na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Inulaan ng batikos ang Kabuyao State University matapos na ipatupad ang English-only policy. Nabatid na sa official announcement ng pamantasan ng Kabuyao, nakapost na simula sa February 3, 2025, mahigpit na ipatutupad ang English-only policy o pagsasalita lamang ng wikang English sa lahat ng transaction in their school. But why? The objective is to maintain good academic excellence. Really? Yeah. And sustain global competitiveness of the school. Seriously? But why? Marami naman ang natawa, umalma habang iba ay nabwisit. Ayun, At nako. binatikos ang hakbang na ito ng pamantasan na tilaan nila walang pagmamahal sa sariling wikang Filipino. Ayun, Hindi, pamantasan ng Kabuyao. Kabuyao. Pangalan na pangalan pa lang nung pamantasan, may Tagalog na eh. Paano yan? Paano ngayon yan? Gagawin niyang University of Kabuyao. University of Kabuyao. University of Kabuyao. Hindi, pero alam nyo, kanyan eh, yung policy yan eh. Kung ang tawag dito, alam ba, ang subject o ang asignatura ay sa Filipino, Tagalog ang gagamitin, Filipino. Pero patakaran din talaga ng eskwelahan ang masusunod. Kung gusto nila English eh. May kilala nga akong eskwelahan kung bachero, may isang floor. May isang floor. Alam ito, nag-high school BEM to eh. Nag-high school BEM to si Enson eh. May isang floor doon. Pagka umakyat ka sa floor na yun at nagtagalog ka, yari ka. Huli ka. Yari ka. So meron talagang ganung mga eskwelahan. Ile-level up mo. Kaya yung mga nakilala kong dumaan doon sa eskwelahang binabanggit ko, ang gagaling mag-English. Maraming ganyan. Kahit na sa college, dito lang sa Metro Manila, meron ding ganyan na nag-i-implement ng ganyan. Hindi naman dahil sa wala silang pagmamahal sa sarili. Masyado namang yung walang pagmamahal. Gusto lang ma-train ang kanilang mga estudyante, madagdagan ng nalalamang wika, hindi lang marunong makaintindi kundi makapagsalita ng maayos. Mas lamang ka sa iba. Totoo. Kapag mas marami kang lingwaheng alam. Talaga. Iba, marunong ka mag-Ilocano. Marunong ka mag-Bisaya. Na imbaga bigat kada kayo amin na po. Mayong buntag kanin yung tanan ng mga Bisaya. Waray. Maupay nga aga mga kasangkayan. Bicolano. Diyos maray na aga sa Indagos. Diba? Kapampangan. May payabak po kay Kongan. Ilocano. Naimbag paulit-ulit. Yun lang pala alam. Lamang ka. Hindi, yun yung sinasabi. Hindi ka maibebenta dahil naiintindihan mo. Kaya nga yung iba, bagamat nagulat siguro kayo na may ganito palang eskwelahan, matagal na may ganyan. Matagal nang may ganyan. At saka maganda nga naman talaga na magle-level up ang mga estudyante. Maniniwala ba kayo na maraming estudyante na nakatapos na ng kolehiyo na hindi makatapos ng isang tamang pangungusap sa English? Yan. Yan. Yung sinasabi namin sa inyo eh. Tapos merong ganitong eskwelahan na gusto nilang i-level. Tapos sasabihin nyo, ganyan-ganyan. Tuntua kayo na bagsak lahat ng mga estudyante sa English. Estudyante ba kayo dyan? Ba't kayo nagre-reklamo? Hindi naman kayo taga dyan. Anak nyo ba yung nag-aaral dyan? Alam nyo, kapag minsan nagsasalita ng English yung anak natin at nagtalumpati ng English, bumbo, na hindi man lang natalisod kahit sa letra, ang galing ng anak ko. Ang daming mahanga. Ang galing ng anak ko. Hindi lang ikaw ang hahanga, pati iba. Iba. Ang galing pala yung bata na yun, pero ang tatas ding magtagalog niyan. Tanggapin natin ang katotohanan na sa paningin ng marami, kapag mahusay mag-English ang isang tao, ito, sa paningin ng marami. Sa paningin ng marami. Bagamat hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Sa paningin ng marami, kapag mahusay mag-English, matalino. Tama. Matalino. That's right. You're absolutely right. I agree. Spinawin. Samantala, mahigit sa 100 Pinoy at isang Chinese national ang inaresto ng NBI matapos salakay ng isang
condominium sa Makati na ginagamit bilang love scam hub. Ayan na. Aba, yan Sabi na. namin sa Pinag-usapan inyo, eh. natin kahapon yan. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, gumagamit ang mga suspect ng AI o Artificial Intelligence upang linlangin ang kanilang mga biktima sa online romance scam. Paliwanag ni Director Santiago, bukod sa AI-generated conversations, gumagamit din ng peking profile photo ng magaganda at sexing babae ang mga suspect upang makapang-akit ng kanilang bibiktimahin. Isipin nyo, di ba sabi namin sa inyo, kapag ayaw makipag-video call sa inyo, Kabahan ka na. Red flag na yun. ito, nakikipag-video call. Aba, Kumbatsero, matindi. gamit ang AI. AI, Yung mukha na nung AI, ang kausap ninyo. Nako. Kaya tama, yung nalokong kinukwento namin sa inyong isang French woman na paniwalang si Brad Pitt yung kanyang kausap. Nadali ng pagkalaki-laking pera. Bukod sa mga nahuling empleyado ng love scam, imbestigahan din ng NBI ang may-ari ng condominium upang malaman kung paano nakapag-operate ang naturang scam hub sa naturang lugar. Isang negosyante na kandidato sa pagka-congressman sa Calamba City, Laguna ang inaresto sa harap ng Municipal Hall of Justice habang patungo sa hearing para sa iba pa niyang kaso. Sinabi ni Lieutenant Colonel Victor Sobrepeña, hepe ng Calamba Police Station, inaresto si Eugene Salom, 37, sa bisa na arrest warrant na isinisyu ni Judge sa Crisandra Ann Del Mundo, Malaluan ng MTC Branch 3 dahil sa kasong pagtalbog ng tseke. Kagad namang nakalaya si Salom matapos na maglagak ng piyansa, pero hindi nilinaw kung tseke din ang kanyang ipinampiyansa. At iginiit na bahagi ito ng maruming politika. Meron pa palang hinuhuli dahil sa ganyang Hindi, kwento kasi bouncing check to BP Talagang 22 kinasuhan. Kinasuhan Ayun, siya po ay sabi po ni Salom, pinupolitika lang daw siya dahil nangunguna daw siya sa survey ng mga kandidatong kongresista sa Lone District ng Calamba. Ayun, kaya pala. Samantala, suportado ni Senator Loren Legarda ang pagkakapasa ng Senate Bill 2838 o ito po ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Ito po ay naipasa na sa ikatlo at huling pagbasa sa isang makasaysayang hakbang sa pagkilala, dedication at sakripisyo ng mga barangay health workers. Ayon kay Senator Legarda, sa loob ng maraming dekada, ang ating barangay health workers ay nagsilbi ng walang reklamo. Ano? Ano na naman yan? Ano? Sa kabila ng walang sapat na pagkilala at suporta. Totoo naman, marami talaga tayong mga barangay health workers na ganyan. Kapuri-puri. Ikinatuwa ng senadora na sa wakas ay maibibigay na sa kanila mga karapatan at proteksyon at pagkilalang matagal nang ipinagkait sa mga barangay health workers. Meron pang isang magandang proposal si Senator Legarda, binabasa ni Angelo kahapon. Yung bang yung mga matagal nang ko-contribute sa PhilHealth. As in matagal na dapat meron silang incentive. Meron silang incentive bilang may special incentive para sa kanila. Dahil halimbawa hulog sila ng hulog, hindi naman nila nagagamit yung yung kanilang hulog. Halimbawa, special lane man lang. Doon Para lang, sa kanila. Malaking bagay na yun Kapag pupunta ka sa mga sa mga ganyan, PhilHealth, ang daming tao diyan. Ang dami. Ang daming nagtatransaksyon diyan pero kung yan, maganda nga yun. Yung matagal ka nang naguhulog, laging walang palya. Walang palya dahil kinakaltasan ka. Dapat may ganun. May pagkakataon. PhilHealth points, tama yun. PhilHealth points, Senator Legarda, i-push nyo nga po yan. Sige nga. Naalala ko kasi yung kinukwento ko kumbatsero tungkol sa tatay ko Hulog siya ng hulog nung siya ay malakas pa. Nung dumating yung pagkakataon na hindi na niya kayang maghulog, 59 years old siya. So nagkaroon ng palya. Nagkaroon ng palya. So hindi nga nag-claim kami sa PhilHealth, wala kami, sabi hindi
Hindi pwede, natigil sa paghuhulog eh. Kailangan daw kapag gagamitin mo yata yan, at least bayad ka for the past 6 months yata. Parang ganun. Isipin Biruin mo, mo yun. sa haba-haba ng panahon naghuhulog siya, binaliwala yun. Nagbulag-bulagan ng PhilHealth doon. Dahil hindi nakapaghulog ng ilang buwan. Ng ilang buwan. Nung kailangan na, saka wala ka. Kaya tama yun, Senator Ligardo, PhilHealth points. Yan. Susunod! Dito po. Hoy, kuha tayo ng update dito sa mga pulis. Ilang pulis yun? 29. 29. Mga pulis na sangkot dun sa 6.7 billion shabu dito sa Maynila na mga pulis. May general pa. Naku. May mga general pa. Kuha tayo ng update dyan dahil inakusahan daw ang kasalukuyang DILG Secretary at yung dating DILG Secretary Benhur Abalos na sila'y namamanipula ng mga criminal syndicates. What? May patawag yan. Ngayon. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:38. This time check is brought to you by Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride. all you need is Pride. ACS. ACS Balita! Oy, magandang umaga kay Mayor Jopet Inton ng Hermosa, Bataan. Mayor Jopet, wala ba tayong lipad dyan? Lipad, Ayan, piloto to eh. Ganun ba? Piloto ng chopper. Eto na, makakausap na natin si dating Secretary, DILG Secretary Benhur Abalos. Kuha tayo ng update dahil kung natatandaan ninyo, panahon niya sa DILG, nung simulan yung pagpupursige sa kaso dito po sa 6.7 billion drugs na kinasasangkutan ng mga pulis at meron palang mga general. May general, Mario Sepa. Ang unang napunterya dito yung sarhento, yung sarhento Si Mayo. Si Mayo. Oo, sa kanya parang siya ang naging susi para masundan lahat ito. Tumagal ho dito at kung natatandaan ninyo, meron pang naging kampanya sila noon na mag-sumite ng courtesy resignation. Correct. Di ba, mga pulis? Dahil magagaling Magagaling magtago Siyempre. Pulis so, alam nila kung paano ikukubli yung kanilang mga illegal na ginagawa. At kuha tayo ng update dahil ang sabi ho nung isa doon sa general na sangkot po sa drugs na ito, na manipula daw ng criminal syndicates yung kasalukuyang DILG Secretary at pati si dating Secretary Benhur Abalos. Kasama Mabigat na aligasyon yun. Kasama natin siya via Zoom, Secretary Benhur Abalos. Magandang morning! Magandang morning po kay Jerry, of course kay Anthony at sa lahat po ng mga nanonood nakikinig. Magandang umaga po. Opo. Mukhang nasa bahay pa kayo, Secretary. Hindi ba namin kayo naabala sa inyong pangangampanya? Okay naman. Kayo ba'y nakakaikot na? Puro ikot na unang ikot. Talagang matindi sa kakain ng maraming oras ang pag-iikot na yan, Secretary. Pero ito, napaka-importante hong masagot muna ninyo ito, Secretary. Alam naman namin sinusubaybayan nyo rin ito. Ang latest nga pala, Secretary Benhur at kumbatsero, ay 8 na lang. Doon sa 29 na mga PNP, active and retired PNP officials na sangkot po dito sa droga, ang nananatiling at large, 8 na lang. Pinakahuli ang nahuli nitong January 31.
may isang police sergeant na nahuli, kaya 8. Pero yung general na isa, si ano ang pangalan nito? Domingo, yun ang yun kumbatsero ang ano. Siya ba yung naka-abroad? Siya yung mukhang siya yung nasa abroad. At mukhang ito, secretary, ang nagpaparatang na kayo'y nagagamit daw po ng criminal syndicates. Okay, unang-una, no, sa mga nakikinig po, sana maunawaan ninyo, ito po yung nag-ugat sa isa sa pinakamalaking drug haul na 990 kilos noong araw, no. Ayan po iyan. Ngayon, itong 990 na kilos na ito, ang nahuli dito ay isang pulis, no. Ang pangalan niya ay si Mayo, no. At itong mga panahon na yun, sa totoo lang, dapat talaga makuloy at mabulok sa kulungan yung Mayo na yan. Napaka-importante ng kaso niyon. Pero itong video na to ay lumitaw, no? At makikita rito sa video na to na may nilalabas na mga kahon-kahon. Mga kahon-kahon, no? At marami pang nangyari. Makikita nyo rin si Mayo mismo, nilabas-pasok, nakaposas, nawala, nakapasok. Kung titignan nyo itong video na to, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, umaga o hapon ito, no? At ito'y nangyari sa Tondo. Pero ang mabigat ito, yung Mayong nahuli ay nagkaroon ng record sa isang lugar. Hindi ko lang alam kung saan man ito, no? Medyo matagal na kasi ito. Na siya raw ay nasa lugar na yun at nagsaserve ng warrant. Tao. So paano ang isang tao nasa dalawang lugar at the same time? No? Ito'y na-return. So ako naman, we need to know what is the truth. Kung sino man lahat ng mga tao rito, dapat paliwanag nila anong naging papel nila, bakit nagkaganito, kung ano man yun. Dapat paliwanag nila ito. At lumalabas, may nawawala pang mga droga, yun ang mabigat dito. No? So, yun, nagkasagutan kami noon, kung maalala ninyo, iisa lang ang sinabi ko sa kanila, res ipsa loquitur. Ang ibig po sabihin nito, mga kababayan, the video speaks for itself. No? Nagsasalita ang video na dapat may ipaliwanag ang mga pulis na ito. No? At dahil dito, pinaimbestigahan ko ito sa Napolcom. Buwa tayo ng task force para imbestigahan ito, kasama yung ang PNP rin nag-imbestiga. No? So sa pag-iimbestiga na ito, actually nawala na po ako ron, pero yung ito'y lahat ay, kung di ako nagkakamali, 56 itong naimbestigahan na ito. No? Ang tatlo rito, ang recommended penalty is dismissal from the service, no, subject to the confirmation by the president, no. Yung tatlo, isang general, 2 koronel. At yung iba pa, kung di ako nagkakamali rito, mga ano po ito, mga 21 ay dismissal from service, 12 1 rank demotion, 4 rank demotion as may be applicable, 4 6-month suspension at 12 case dismissed. Ito yung rekomendasyon ng Napolcom. So titignan mo, ang ginawa na Napolcom, talagang binusisi. Tapos final ito sa Department of Justice para imbestigahan din ng Department of Justice. At yun na nga ang lumabas ngayon, no? Hindi biro ito, Anthony at Jerry, sapagkat etong Mayo, dahil sa ginawa nilang ito, delikado ang kaso. No, yung chain of custody, no? Number 1, kung hindi ako nagkakamali, ang na-file na kaso ay tinatawag na bungling in the prosecution. Ito'y ayon sa Section 92 ng Comprehensive Drugs Act. No, itong 29 na ito, ang bail dito is 200,000 kung hindi ako nagkakamali, at ang parusa rito ay 20 years imprisonment. At meron din kaso na planting of evidence, ang penalty is usually nakalagay sa is death, pero wala naman tayong death, so ito'y life, no. So hindi kasama yung isang general dito. Hinipitan ko ng DOJ, may isa pang kaso yata. Ito yung misappropriation or failure to account of confiscated drugs. No? Ito na-discuss pero wala pang warrant na nilalabas. Ito yung life imprisonment din.
Sa lahat ito'y nagpapakita yung tinatawag natin that under the Marcos administration, seryoso kami sa cleansing. No? Kasi kung ito'y maiuugnay nyo, after nito kay Mayo, nagsalita ako sa TV noon, I think noong January, no? Noong January, I pleaded for the resignation of all generals and colonels. Ayun, no? Para po ng publiko ito, no? Kaya seryoso talaga kami in cleansing the ranks of this. Pero of course, ako on the record, no, 99.9 ng pulis natin bayani yan, no? I set that on record. Ito lang mga bad eggs ang nagbibigay ng masamang pangalan sa PNP, no? That is now as far as I'm concerned sa bilang DILG. Kaya nga, itong cleansing na ito yung nagsasabi na talagang seryoso ang Marcos administration, and given the fact na ang nahuli in the first 2 years nung ako'y DILG ay 33.8 billion worth of drugs. No? I think this is the highest of any president of the country, no? For the first 2 years, no? So, ito plus itong paglililis na ito, nagpapakitang talagang seryoso kami pagdating po ito sa droga. Opo. Secretary, nung bang panahong sinimulan nyo itong porsigihin itong kaso, meron bang chance noon na itong si Sargento Mayo ay magamit ng gobyerno as state witness? At pwede ba siyang pumasok sa ganung considering his participation dun po sa drug haul? Well, depende na po yan sa Department of Justice. Pero may mga elements that you should not be the most guilty. Yun ang problema natin. No? So, depende siguro yan. Pero gusto ko lang idiin at this point kasamang Jerry at Anthony na isa sa mga discussion sa ito'y kinuha ko lang yung hearing, yung ano ng DOJ kasi nga dinidiscuss. No? Una-una, yung sinasabi nitong si Mr. Domingo na ako raw ay nauto, no, o kung paano na tricked. Ang nagdidemanda sa kanya ang DOJ na hindi na ako Ang papel ko rito, sabi ko, imbestigahan. At ito lumabas na imbestigahan. Ang DOJ na mismo nagsabi at ang Napolcom. Pangalawa, kitang-kita ron, no, may nilalabas na mga maleta, no, pinaimbestigahan yan on record kasi nakita yung mukha ng mga pulis. May nilalabas. Nakita yung mga mukha ng mga pulis yan. Kung hindi ako nagkakamali sa isang task force at pinagawa silang affidavit. At kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng isa rito ay Rebasura. Parang ganun na naka-indicate din yan. 3 sila. At sinabi nila, kinuha nga nila yung drugs na 42 kilos parang pambayad daw sa asset o kung paano. No? And this is on record. No? At pinapasoli sa kanila. At parang ito yung nakita sa isang sasakyan sa tapat ng Camp Crame at that time, no? At all of this are on record, no? Yun ang gusto kong i-emphasize dito na itong video na to, katungkulan nating malaman ng publiko ang nangyayari talaga. So we must get to the bottom of this, of course. Pero kaya ako naggalit noon, it compromised the case of Mayo. Dapat makulong yung taong yon. Pero tignan nyo naman ang nangyari dito at napakasimple. It's the Department of Justice, dumaan, ang National Police Commission, dumaan, sinuri ang habang hearing nito. Ang tagal nga Actually po, Secretary, maraming mga tao na inip dito Nainip totoo yan. Isip-isipin nyo, halos ang taon. At hindi pa yun, Anthony, no? Maraming kaso na dismissed, 12 ang dismissed, 4 na nasuspindi lang. Ibig sabihin na sa findings na ito, hindi lahat sila guilty. Kaya nga bawat papel ng bawat isa rito. Yung iba dismissed. Ang nag-aakusa ho pala na kayo'y na-trick o kayo'y na-manipulate ng nauto ng sindikato ay itong si General Narciso Domingo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulukit ng PNP. Kung nanonood ho ito at napapakinggan kayo, ano mensahe ninyo kay General Domingo, Secretary? Well, kamukha nung sinabi ko nung araw, kailangan ng publikong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Kitang-kita itong video na ito. And it needs explanation. Alam mo, ito'y dumaan sa 2 ahensya, Department of Justice at Napolcom,
no? At yan ang pagsusuri. And let it be known, if you want to fight this war on drugs, dapat seryoso tayo sa cleansing dito. Seryoso tayo sa paghuli ng mga kriminal dito, no? And one thing that we have shown, we have been serious in all of these things, no? Alam mo, Anthony and Jerry, ito yung tinatawag nating supply reduction. Ang PIDEA, ang police at ang NBI, sila bahala pang manghuli. Pero much more than this, kinakailangan din ng demand reduction. Yung papel ng magulang, ng pamilya, ng simbahan, papel ng komunidad, ng barangay, dapat makatulungan din nato para maiiwas natin ng mga bata. No? Okay. Secretary, maraming Thank you, Secretary. salamat po sa oras at ingat po kayo. Itong illegal drugs kasi yung mga sindikatong nasa likod nito. Oo, Kayo nga nagsabi, napapasok yung police organization mismo. Di kapag ka nasira negosyo ng mga yan, yung tinik sa kanilang lalamunan, gusto rin nilang matanggal yan. Secretary, ingat po kayo. Well, totoo yun. Pero kung lahat matatakot, walang mangyayari sa atin. Napag-isipan ko na rin yan. No? Ako yung secretary, mabigat na katungkulan. At nung ako'y nagpa-resign, naalala ko nung magpapasko nun first week of January ko Pero ganun dapat ang attitude about this. At maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat sa media. Importante talaga maging vigilant tayo lalo na against drugs. Maraming salamat po. Salamat po. Dating DILG Secretary Benher Abalos. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Day pala kumbatsero ni Ateng Michelle. Michelle C. Ateng. Ateng Michelle C. Wala ba tayong libreng SM dyan? At si Teacher Mira ng Gadil ay nakasubaybay pala at sabi nga yan, tinatalakay daw natin kanina, ay itinuturo yan sa Journalism 101. Yan. Yung Code of Ethics. Tama. Ayan. Importante yan Nabanggit ko high school pa lang maswerte kami kumbatsero dahil nung high school ako ay elective subject namin yan Yung journalism saka Oo. statistics. Ayan ang mga elective na kaya hindi mo na itatanong pagdating sa mga suklian Hindi mo maisahan. hindi mo maisa sa mga sukli nila. Yan ang nung maliliit tayo, yan ang pinakamalaking parang pakiramdam natin malaking tagumpay, malaking accomplishment natin na kapag bumili ka sa tindahan at sobra yung sukli, tuwan-tuwa ka. Pinagmamalaki mo yun sa mga kakilala at kaibigan. Magandang umaga pala at happy birthday kay Chito Paz, District Engineer Chito Paz niya sa Lucban, Quezon. Sa Lucban, Quezon. Kinukwento niya kung batsero na may party pala ng Maharlika Highway na sakop nila kahit daw hindi naman nila supposedly trabaho dahil pang national region yata dina-download dapat yung pondo. Wala naman pondo. Gumawa na lang daw sila ng paraan. Sila ng paraan. At least doon sa portion na meron sila. Sa parte nila. Ikaw saang bayan yan? sa Lucban, Quezon. District ba? Engineer Chito Paz, happy birthday sa iyo. Birthday nito ngayon Tinabunan nila? Tinabunan muna o sinemento na? Nilagyan nila ng tinambakan tapos sinemento tapos inaspaltuhan yung parting bako-bako. Kaya nasabi nila sigurado sandali lang yari ito. Lalo pa sa lugar pala nila ngayon nag-uulan dahil sa shear line. Shear line kaya tuloy-tuloy daw po ang pananawagan ng provincial government ng Quezon. Sina Governor Helen Tan sa national government. DPWH
maawa naman daw kayo. Hindi lang sa mga taga Quezon. Totoo yan, Hindi ah. pati pa sa iba pang mga dumadaan patungo sa Bicol hanggang sa Visayas at Mindanao. Ayan. Oy, magandang umaga rin kay Ka Aida, yung misis ni si Polly, yung misis ni Ka Soji Jimenez na malapit na mag-birthday. Dalawang tulog na lang, Ka Soji, ano? Ipagluluto mo na ng masarap na pansit itong si Ka Aida. Eto, pinadala pa niya yung mga laraw pictures ni Ka Aida. At, Anong pansit ba yan? Anong pansit? Anong pansit ba ito? Pansit ba ni Nanay Benny ito, Pagkapansit ni Ka Nanay Soji? Benny yan, masisiyahan ka talaga. Ayan, Ka-Aida, Polly, magpagaling ka at andyan si Ka Soji at ano, ipagluluto ka ng ubod ng sarap na pansit. Ayan. Ang ating ubod ng lakas naman, Ayan. pumapagaspas, ay nandyan sa Pio del Pilar sa Makati. Ayan. Tingnan mo nga naman, oh. Mga taga Makati pala ang suswertihin din na maswerte na mga taga Makati. Tapos sinuswerte pa individually. So, suswertihin pa individually dahil dyan ang ating ubod ng lakas Yun. na si Sherwin Alfaro. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sherwin, Go, go, go! Yes, magandang umaga, Katonyin, ka Jerry, dito nga sa Makati, sa Barangay Pio del Pilar. Katatapos na ng piyesta noong linggo. Ayan, may mga banderitas pa. At ang sponsor ng piyesta, ito, ayan, dalawang sponsor itong kanilang mga kagawad. Pero itong Hermano Mayor. Hindi naman. Kamusta, Jerry Baha at Anthony Taberna? Nakikinig ako hanggang umpisa pa lang ng ng umaga. Yan, saka sa inyo hanggang alas 12 ng gabi. Oo. Tulugan, hindi na pala natutulog to. Kala ko si Paquito Diaz pangalan. Hindi naman. Tawa na. Sino pa rin yung announcer pag umaga? Si Anthony Taberna, Jerry Baha. Nalilito na. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Eto, dyan meron ka 1,000 pesos. Maraming salamat sa DZRH. At siyempre meron ka ng DZRH Grocery. Yay! Maraming salamat sa DZRH sa happy anniversary. Ayun, tinan mo naman, oh. 25. Sherwin! Yes. Yan ba ang sala nila dyan sa lugar nila? Yan ang sala? Oo, dito Alfresco. Alfresco. Fresco. Wala. Tignan mo naman yung nasa likod. May ano pa? A bulldog. Pet friendly pala ang alfresco nila, ha? Nanonood din, ha? Sila nanay, sila tatay. Hello po, hello. Si Lolo. Tapos may mga ngagat. Ito, di ba nangangagat to? Hindi, didila ka, parang nagugutom pag tinitingnan ka. Ito ko sabihin kila Jerry sa akin. Oo, magsasalita nga. Ba. Magsasalita ito. Pero hindi ko makot. Ang laki. Grabe, ang lakas. Baka naman yung estado, bigyan natin ng 1,000. Kaya sa mga taga-barangay Pio del Pilar, tatay, pangalan mo. Jerry Sibilia. Tatay Jerry Sibilia. Jerry, salamat. Radyo. Ayun, yung kanyang transistor radio. Nasa labas ng bahay talaga. Maraming Salamat po. At syempre sa mga naisumbrano ng 1,000 pesos, laging tumutok. DZRH Bagay na susunod natin winners sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ours number 6, Sherwin DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Yan, tabayanan nyo report ni Boy Gonzales mamaya. Meron daw Pogo Hub. May Pogo Hub sa loob ng simenteryo. Simenteryo. Ang ginawang buhay ito. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Grabe tong report ng COA na to, kumbatsero. Alin yan? Ang report ng COA, mahigit 7,000 patay na pensioners ay nakakolekta sa AFP, Nako. Armed Forces of the Philippines. Grabe to. Naipadala pa rin sa kanilang ATM yung pera. 615 million to. Oh, ay baka naman parang, hindi na iayos yung record nila. Katono to ng intelligence fund. Oo nga, ano. Nako, dapat i-check 615 yan. million pesos Mga patay na. na kolekta ng mga patay na sa Armed Forces of the Philippines, sabi ng COA. Eh natural, hindi na ho patay yung nakakolekta dyan. Maaring yung mga may hawak ng ATM nila. Kung naponduhan pa yung ATM nila. Ayun. Kumbatsero. So dapat ang nag-check niyan na mabuti Yung AFP. yung AFP mismo. Yung AFP mismo. Yung in charge. In charge dyan. Ang mabuti sana kung sa pamilyang may hawak na ATM na kolekta. Napunta. Paano kung ang kumukolekta taga-AFP mismo? Yun ang matinda. Nako, oras po natin. Hot! 7:13 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 5 ng Pebrero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 38 vloggers inisnab ang fake news investigation ng House Tricom. Shokos order inilabas. PhilHealth may bago ng presidente. PIDEA may bago ring hepe. Executive Secretary Luke Bersamin, Kamara at Senado pinagkokomento ng Supreme Court sa petisyon laban sa 2025 national budget. Paano kalang ilibing sa libingan ng mga bayani ang mga tinaguriang sports heroes, umusad na sa Kamara. MMDA inilatag ang traffic management plan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kainta LGU, nagpataw ng parusang community service sa mga taga-angkas. Ayun. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:14 ang ating oras. Puntahan muna natin itong, ano ba ito? Pogo Hub ba ito? Na ni-raid ng mga pulis sa isang sementeryo. Tinan mo kung saan na tatakbuhan yung mga Pogo Hub na yan Pogo Hub nga ba yan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Aba, oo nga. Mong karera May computer din Anthony Jerry, sinalakay ng mga tauhan. Go ahead, boy. Anthony Jerry. Go ahead. At may nasignal dead spot kasi doon. Dead spot. Dead spot yan, ano? Dead spot. Parang nawawala-wala. May nasignal ni Boy doon na may delay May dead spot nga Dead spot kasi, sementeryo. Sementeryo Take two, boy. Go. Okay. Coming, boy. Anthony Jerry. Yan. Sinalakay. Sinalakay ng mga tauhan ni Police Colonel John Diagi, hepe ng Manila Police District Unit at Santa Cruz Police Station, ang illegal na pasugalan sa loob mismo ng Manila North Cemetery, partikular sa pwesto ng Video Carrera sa 2nd Street.
kung saan dito na rin naman ginagawa ang Caracruz, ang ilang pang sugal. Bukod sa pasugalan, inireklamo rin ng ilang caretaker ang inuman at bidyoke tuwing gabi. Walang naaresto dahil biglang nakulasan ng mga suspect na operator at taruan ng video karera nang dumating ang mga pulis. Mga patay daw. Mga patay daw kasi, boy, ang tumataya dyan. Mga patay daw ang tumataya, kaya ganon. Pero yun mo sa loob ng sementeryo. Marami ng buhay sa loob eh. Marami na. Oo, marami na. At inaalam nga naman nila pulis. Inaalam na rin na Jerry Anthony ng Manila Police District kung kasabot ba ang mga gwardiya o city security post nasa illegal na gawain, lalo na't nakapasok ang video karera at video machine kung saan pinapayagan ng mga ito ang inuman pumano sa loob ng Manila North Cemetery. Dagdag pa ng otoridad, nagiging taguan na rin umano ng mga kriminal ang nabanggit na sementeryo. Wala pa naman pahayag ang pamunuan ng Manila North Cemetery, gayon din ang Manila LGU sa naturang insidente. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Antabayanan niyo po ang mga report ng ating mga RH reporters. Update tayo pamiyamaya kung batsero sa bigas. Bigas, yes. Yan, totoo bang simula ngayon ay meron ng mga mabibiling murang bigas? Ayan. Magkano yung ibebenta NFA rice? 35? Oo, 35. Pero yung mungkahin natin kay Secretary, kung isasalya lang naman ng 33 ng NFA, NFA na magbigay na magbenta. Diretso. Diretso na. Oo. Ayan. Inisnab ng 38 pro-Duterte vloggers ang hearing ng binuong House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa. Sa 41 inimbitahang social media personalities, 3 lang ang sumipot. Dahil dito nagpalabas ng show cause order ang komite sa 38 vloggers and influencers na ayon kay Manila Congressman Benny Abante ay matatapang pero takot namang humarap sa investigasyon. Sir, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumamit pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Ask the lawyer if this is libel. Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Chairman. Mr. Chairman. No, wait. Quiet. Si Bishop Galit si Bishop. Benny Abante. Yan po si Congressman Benny Abante. Mabilang ilang mga social media personalities sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order laban sa imbitasyon ng Kamara upang padaluhin sila sa pagdinig kaugnay ng pagpapakalat ng fake news. Sa petisyong inihain ng mga ito, hinimok nila ang Supreme Court na itigil at ideklara bilang grave abuse of discretion ang imbitasyon. Naniniwala rin ang mga naturang content creator na labag ito sa kanilang free speech, freedom of expression, at freedom of the press. Ayun, Kabilang po sa mga naghain ng petisyon sina Ernesto Abines Jr., Attorney Glenn Chong, Mark Anthony Lopez, Mary Jean Reyes, Dr. Richard Mata, Mary Catherine Diaz Binag, Ethel Pineda Garcia, at iba pa. Ayan. Marami yan. At si Attorney Trixie Angeles. Ayun. Sa ibang balita, formal nang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado.
Si Doc Edwin Mercado ay isang US-trained orthopedic surgeon at ang papalit kay Emmanuel Ledesma. Siya ay nagtapos ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines noong 1987 at Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School. Nagsilbi rin siya bilang Vice Chairman ng Mercado General Hospital Qualimed Health Network noong 2021. Welcome kay Dr. Tony Liachon, isang public health expert ang pagtatalaga ng Pangulong Bongbong Marcos kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Liachon na kilala rin niya si Mercado na nagsilbing Vice Chairman ng Mercado General Hospital at Qualimed Health Network. Sabi ni Dr. Tony, panahon na para palitan si Emmanuel Ledesma dahil bigo ito na mapatakbo ng maayos ang PhilHealth na nagresulta para bigyan ito ng zero subsidy sa 2025 national budget. Bukod kay Ledesma, inirekomenda rin ni Dr. Tony Liachon na palitan ang executive board na responsable ngayon sa mga problema sa PhilHealth. Ang isang comment ko, dapat palitan din niya yung executive board niya sa PhilHealth. Kasi pinalitan mo yung ulo, pero yung katawan hindi mo pinalitan. But you have to weed out yung mga tao na nagkamali sa decision-making process. Let's say, illegality. Hindi ba ni-review ng legal na ang PhilHealth, dapat earmark lang yan, ang pondo niyan, base sa UHC at ang syntax law. Dapat ni-review ng legal. Dapat ang legal department yan unang tanggalin. Number 2, financial ang problem. Nagkawindang-windang, hindi ginastos. Dapat yung responsibility for finance, sibakin yan. Yan po ang gustong manibak na si Dr. Tony Liachon. Alas 7:22 ang ating oras. Puntahan na natin ang presyo ng bigas. May bisa na ba? Ramdam na ba ang epekto ng rice emergency? Nasa Pasay Public Market sa RH15, Giselle Recaport. Kami, Giselle! Jerry, Katunyi, ngayong araw ibinaba ng Department of Agriculture sa 55 pesos kada kilo ang maximum SRP sa imported na bigas. Pero ang mas magandang balita, may mabibili ng 45 pesos kada kilong imported dito sa Pasay City Public Market. Mas mababa na rin yan, Jerry, doon sa target pa ng DA na ibaba sa 46 pesos kada kilo yung MSRP sa susunod na buwan. Ayon dito sa mga retailer na ayaw nang humarap sa kamera, mahigit 3 buwan na raw o noon pang Nobyembre sila nagbebenta ng ganito kamurang imported. Karaniwan nilang suke yung mga nagkakarinderya o yung may mga negosyo ng kainan. Kapag binababa raw ng importers yung presyuhan, binabawasan din nila yung presyo sa retail kung saan nasa 5 piso ang kanilang tinutubo sa kada kilo ng butil. Meron ding 47 hanggang 48 pesos kada kilong imported dito sa pamilihan at karamihan sa mga retailer tumatalima naman sa bagong MSRP ng DA. May mabibili ring well-milled na bigas na kapresyo ng kadiwa rice na nasa 37 hanggang 45 pesos kada kilo at mahigit 1 buwan na yung ibinibenta dito sa Pasay City Public Market. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, 38 pesos naman ang regular milled rice na nakita ni RH52 Edniel Parosa. Bababaan na ngayon yan, ha? Bababaan na. Mas magaling yung lolo ko. Saan ba yan? 38 pesos na yan. 52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Spaghetti pa lang bigas dito sa Eastern Metro, Jared Anthony. Ayos. Hindi galing sa NFA, hindi rin galing sa Kadiwa. Pero may locally sourced ng mga regular milled rice na 38 pesos mabibili dito sa Agora Public Market sa lungsod ng Santa. Anong quality naman? Ano itsura? Asahan na nating madilaw. Pero hindi naman maamoy, in fairness, hindi maamoy. At madilaw at buhagan. Durog. Mga bigas na ito, durog. Pero itong palengking ito, itong Agora na to, Jared Anthony, palibhasa, maliit lang, medyo mahal ng kaunti yung pinakamura kumpara sa iba. Kasi kahapon sa Marikina, may 35 pesos na tayong nakita. Dito, 38 yung pinakamura. Medyo madilaw nga lang dahil inaasahan. Pero mas mataas ng 3 piso diyan sa Agogo. Agora. Agogo dancer yun. Yung sa Marikina yung 36.
hindi rin yung NFA o Rice for All Rice ng DA. Sadyang lumilitaw sa ating mga nakausap mula kahapon hanggang ngayon, mayroon naman palang pwedeng pagkunan ng mas murang bigas. Saan daw nila kinukuha yan? Area. Bulacan ang sinasabi dito sa parehas sa palengke, kahapon sa Marikina, dito sa Agora, sa San Juan, Bulacan area at sa iba pa dito sa Luzon. Sadyang takot lang pala yung ibang magbenta ng bigas sa mas mura dahil wala raw naghahanap masyado ng ganitong kalidad ng bigas. Kaya asahan nyo kung maghahanap tayo ng 38 o 35, ilan lang yan sa mga nakakit sa palengke. Pero yung mga imported rice dyan, Edniel, magkano? Imported rice, parang mga mura na itong mga nandito eh. Ayan nga, may 56, may 50, ano ba yan? Huling report ko sa inyo sa imported rice dito ay wala ng 50 yung mga nandito sa may Agora. Sadyang takot lang iba magbenta dahil walang nagharap ng ganitong quality. Naman, umamin na nag-uubos pa ng stock na kanilang nabili noon. Samantala, labas ko rito sa Agora Public Market, kausap natin si Mayor Francis Zamora. Ang sinasabi niya, oras na makakuha sila ng bigas mula FA, hindi nila ito papatungan ng presyo. Ibig sabihin, kung mabibili nila ito, kung totoo mang 33. Oo, LGU na raw ang sasalo ng logistics. Mainam yan. Oo. Paano nila ibebenta? Saan nila ibebenta? Ayun na, so sasabihin, hindi nila dito ibabagsak sa Agora. Saan? Ibenta nila sa City Hall at mga barangay. Yan ang binabanggit ng pamahalang lungsod ng San Juan. Sa City Hall ng San Juan or sa mga barangay hall. Yan. Kaya alam, baka maakusahan sila dyan ng vote buying. Oo, tinanong din natin niya sa Metro Manila Council nung nagkaroon ng meeting. At natawa na nga lang din itong mga mayor at sabi nga natin wala namang mga kalaban itong mga ito halos dito sa 2025 midterm elections. So ito, to be specific San Juan, mukha namang hindi ganun kalakas yung sinasabi nila, mukha namang wala silang kalaban. Kaya wala na. Mukhang mas maganda na barangay, wag na sa City Hall. Para mas malapit dun sa mga tao mismo, ano? Correct. Kaya actually kasama nga yan doon sa options. At least may ibang alternative, hindi lang dito sa palengke, kung ating mga San Juanenyo o iba pang mga syudad dito sa Eastern Metro Manila, nagbabalak yung kanilang entity na bumili ng NFA rice. Tama kayo, dapat maghanap din ng ibang lugar kung saan naibababa itong mga ganitong klase ng bigas. So yan ang sitwasyon dito. Normally may rice for all dito sa gilid ng Agora, pero ngayon medyo wala pa tayo nakikita. Pero at least meron ng mas murang bigas. Hindi na pala kailangan ng NFA at rice for all. Kaya naman palang humugot na puntahan itong ating mga negosyante. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DJRay. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Susunod! Tito mo! Sino itong... Teka, asan? Sino na naman yan? Nasabi ni Kuyang Boy Fabian, sino na naman yung huhulaan naming mag-asawa na yan? Ako yung Bong Belmes na nag-birthday nung nakaraang araw. Yung may-ari ng Armscore, kumpachero, ni Bong Belmes. Bong Belmes. Nag-birthday yan, belated happy birthday. Sino itong beauty queen actress na pamartir daw? Ang drama, wag lang siyang iwan ng boyfriend. Yung boyfriend daw nito, may gay lover na. Mario Joseph naman. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:29. Reach. Pangunahing balita. Alas 7:38. Tuloy ang mga pangunahing balita. Binatawan ng parusang community service ang motorcycle taxi firm na Angkas matapos ang viral video nila ng paglabag sa batas trapiko sa Cainta, Rizal. Sa isang Facebook post, sinabi ni Cainta Mayor Attorney Ellen Nieto na nakipagpulong na sa kanila ang Angkas para magpaliwanag sa nangyari at humingi ng paumanhin. Ayon kay Nieto, pagagawin sila ng community service at pagmumultahin ang bawat rider na sangkot sa insidente. Umaasa ang alkalde na magsisilbi itong aral sa Angkas pati na rin sa iba pang mga motorista.
Pinagkokomento ng Korte Suprema ang pamahalaan sa petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng General Appropriations Act of 2025. Binigyan ng 10 araw sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Cheese Escudero at si Executive Secretary Lucas Bersamin para isumite ang kanilang komento. Tugon ito ng Korte sa petisyon na hinihain ni na dating Executive Secretary Victor Rodriguez at iba pa na nagsasabing labag sa konstitusyon ang nilagdaan 2025 GAA na umani naglalaman ng mga blankong alokasyon ng pondo. Aprobado na sa ikatlo tuling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapahintulot na mailibing sa libingan ng mga bayani ang mga atletang Pinoy. Sa ilalim ng panukala na inagda ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kikilalanin bilang sports heroes ang mga atletang lubos na nagpakita ng galing sa kanilang larangan. Sino mang Pinoy athlete, professional man o amateur na nanalo ng kahit anong medalya sa Olympics, Paralympics o alinmang World Championship ay tuturing na sports hero sa kanilang pagpanaw. Maaari silang humimlay sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at sakripisyo at pagbibigay ng karangalan sa bansa. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa MMDA para talakayin ang kanilang Comprehensive Traffic Management Plan. Kasama sa naging meeting sina MMDA Chairman Don Artes, ES Luke Bersamin, DILG Secretary John Vic Remulla at Public Works Secretary Manuel Bunuan. Humingi ng update ang Pangulo tungkol sa 5-year action plan ng MMDA na unang inaprubahan noong 2022. Hindi dinitalye ng PCO ang naging pag-uusap pero binigyan din ito ang nanatiling layunin ng CTMP na mabawasan ito pong Comprehensive Traffic Management Plan na mabawasan ang traffic sa Metro Manila sa pamamagitan ng inclusive, people-oriented at sustainable na mobility system. .41 ng ating oras. Nasa linya natin ang Chief ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Tama ba ang Yes, sir. PAOK? Si Yusek, ang kanilang hepe, si Yusek Gilbert Cruz. Kasama natin. Yusek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry and Katunying at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo. Umaga po. Gusto lang po namin magtanong kung itong mga nakarang operasyon ninyo sa Pogo, meron pa bang tinatawag tayong Pogo na yun talagang Pogo ang operation na nakapag-ooperate pa rin sa ngayon, Yusek? Sa totoo lang, Katunying, Ka Jerry, meron pa po, kaya lang hindi na po siya kagaya ng mga na-raid po natin ng mga nauna. Ngayon, talagang small scale na lang ho. Minsan mga 30, 50. Pinakamarami na po yung nakuha namin dito yung 114 na mga Pogo workers na foreign nationals po ang nagpapatakbo. So meron pa rin kahit na ganun katindi ang naging kampanya ng pamahalaan. Paano sila nakakapag-operate, Yusek? Kagaya po yung ni-raid namin dito sa Silang Cavite, bigay ko lang po yung example. Nag-rent po sila ng isang resort. Tapos doon po, dala-dala na nila, Katunying and Ka Jerry, yung mga laptops nila. Hindi po kasi dati desktops ang ginagamit nila. Tapos may mga sariling pocket wifi na po yun, yung mga laptops nila. Para kung magkaroon po ng problema, kung may transaction po silang ginagawa dun sa laptop na yun, hindi po mapuputol. Itatakbo lang po nila. Takbo lang. Saka yung wifi nila. So, gano'n na po yung sistema ang ginagawa nila, Katunying and Ka Jerry. Ang galing, Pero ang Pogo Hub, na alam ho natin, ang operation, sugal. Di ho ba, Yusek? At hindi iba yung scam, iba yung yung love scam, cryptocurrency scam, mga lending scam. Iba ho 'yon, Yusek? Opo, ideally, ganun nga dapat ang gagawin nila nung Pogo pa po 'yan, hindi pa po IGL na dapat online gaming lang. Pero actually, ang ginagawa po nila, scamming ho talaga, wala ho talaga bagas kumo-cover lang sila, Katunying and Ka Jerry, sa permit ng Pogo. Agcor. Ayun. Opo, na Pogo. Pero actually, scamming po lang sila, Ka Jerry.
Ganun, no? So ito hong tanong ko na may Pogo operation pa rito, hindi na ho Pogo yung talagang operation nila, kundi scamming na. Opo, ganun po ang term siguro, Jerry, ano? Scamming talaga. Wala na po yung sugal-sugal. Nung una ho, ganun lang kunyari, pero scamming talaga ginagawa nila. Sa tingin ninyo, mga ilan pa yan, mga small scale na naglipa na pa? Tingin ko may mga 100 pa ito. Ang dami. Jerry, Ang dami pa. Marami. Pero mga kampuyan, mga foreigners pa din o mga Pinoy na lang na natuto sa foreigners? Naghahalo ito, Katunying, ano, kasi ang ginagawa nila ngayon sa obserbasyon po namin, hindi kagaya no na talagang malalakas ang loob na nakalutang itong mga foreign nationals, ano. Ngayon talagang tago sila kung madapuli man natin, Katunying, dun sa operation yan, talaga nag-i-inspection na lang kasi ang ginagawa nila, yung mga Pilipino nandoon nagtatrabaho, nang-i-scam, pero sila sa malayong lugar, Katunying, parang online monitoring lang ang ginagawa nila. Oo. Yung po bang mga napaghuhuli nyo dati ng mga foreigners, na-deport na po ba lahat yan o may mga nakakulong pa ngayon dito sa immigration? Actually, yung marami na po na tayong napadeport, ano, nasa 2,000 mahigit na po yan, Katunying. Ngayon ho, nandito, nakakulong pa rin po, meron pa po yata kaming mga mahigit mga 700, Katunying, na nakakulong. At waiting for deportation na lang po yan. Ako. 700, pakain lang yan eh. Pakain pa lang, mauubusan kayo, Yusek. Ganun nga ho ang pinoproblema namin ni Secretary Bersamin. Kain po niyan. Tsaka yung paggamot, Katunying, kasi imagine, may mga sakit po ito. Hindi naman yung mga healthy persons itong mga nahuli natin. Kadalasan may mga sakit po. Tama po. Sa kwan po yan sa immigration nakakulong o merong ibang detention facility? Ang dami yan eh. Meron po tayong detention. Parang temporary lang po yung ginawa natin. Yung dating Pogo Hub na nahuli po natin dito sa Pasay, kinonvert po natin sa isang kulungan. Ayun. Kasi nga ho, hindi po kaya ng immigration na ang capacity lang po nila is nasa 200 po. So, hindi po kakayanin yung 1,000 po. Paano po ang pasensya ako, Mjara. Paano po Yusek yung kanyan, yung mga embassy nila, hindi ba sila dinadalaw man lang para sila na mismo magpakain sa mga mga mamamayan nila? Actually nung una, Katunying, hindi talaga sila nakikialam, kasi parang nahihiya sila. But later on, nung nakita nilang talagang medyo decidido tayo at determined tayo sa kampanya natin, nakipagtulungan na sila. Dati tayo na sumasagot ng deportation tickets nila eh. Game tickets nila. Ngayon, Katunying, sila na ang sumasagot. Even yung, malaki na po yung pinagbago, yung pakikitungo ng mga foreign counterparts po natin, mga counterparts natin. Sa 700 po na to ay, majority ay mga Chinese? Opo, pwede po natin sabihin mga 85% po, mga Chinese po. And the rest? The rest po, meron pong Malaysian, Indonesian, Vietnamese, halo-halo na po yung iba. Panghuli na lang, Yusek, nabanggit nyo kanina yung ni-raid yung Pogo Hub na kinonvert ninyo into detention facility. Yun hong ibang mga Pogo Hub, lalo na yung malalaki. Sino na ho ang may disposition doon? May papel pa ho ba doon ng PAOK? At paano ho kung halimbawa interesado kami ni Kumbatsero na bilhin na lang yung building na yan? Yan. Kayo ho ba ang dapat namin kausapin doon, Yusek? PM is the key. Ngayon po, Katunying, Jerry, binabantayan po ng PAOK, ng PNP, at mga security guards, yung mga buildings po na under forfeiture po, At tama po, ganun po ang napapag-usapan ngayon kasi po kaysa nga po mabulok. Kasi marami ng buildings kami ngayon, mga 6 na buildings po yung binabantayan namin, So, pwede yung, kagaya ngayon, nagagamit na po natin ng DSWD,
nagagamit na po ng DOJ at ng ibang ahensya yung isang building. Yun na po ang pinag-iisipan namin ni Secretary Bersamin na na i-convert o paggamit na po para hindi po masira. Paggamit na po sa mga government offices na walang Opo, isa na lang po. Si Engineer Kuya Ronald Talents nagtatanong, paano daw po ba yung mga sasakyan niya, yung mga Alphard? Sasakyan naman. Yung mga nakumpiskan yung mga sasakyan na madami. Although amoy usok daw po yan at naninigaril daw kahit naka-aircon. Ano daw ba ang ginawa niyo dyan para sa disposition niya? No? At sa ngayon Katunying, kaya nga medyo nakakapanghinayang, imagine mga bagsak na po yung mga gulong nung na-inspection ko, tapos mga puro alikabok at marumi na po. Yun nga kasama sa pinag-uusapan yan kung pwede pong paggamit ito after po na matapos yung kaso sa mga government offices. Nasa 170 po yata yung mga sasakyan na iingatan. Anong klaseng sasakyan po yan, sir? Mga magagandang sasakyan, Katunying, mga Lexus, mga ganon? Mga ganon. Pwede pa, Yusek? Baka pwede pa-auction nyo na yan. Pa-auction nyo na po yan. Yun po ang tinitignan natin. Opo. Katunying, kasama po yan sa mga pinag-iisipan. Sayang, maluluma eh. Isang taon na yung di ba? Baka maluluma. Kapag nakatenggang gano'n, hindi napapaandar. Hindi ko nabibili niyan na Yusek, sige kayo. Kaya nga Katunying, yun nga pinoproblema. Kailangan bantayan din. Opo. Yusek, maraming salamat po. At kumusta po kay ES Luke Bersamin? Apo, sige po, maraming salamat po, Katunying, sa mga tulong ninyo. At Jerry, thank you po. Thank you po. Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:51. Ang balitang ito ay hatid sa Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ay muli pong inaanyayahan ng PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na pong binuksan ang nasabing photo contest itong February 1, hudyat na maaari nang magsumite ng entry sa mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photogs na may edad 16 pataas. Ayan, ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang proyekto sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari po magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ayan, hanggang July 31 lang po ito July 31 ang last day ng pagsasubmit ng entry. Ayan, para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa website ng PAGCOR. Uy, si Manolo Dudes Ona ay nagbe-birthday ngayon. Ay, Dudes! Happy birthday, Dudes! At kay Jake Maderazo. Ay, ngayon din pala birthday ni Manong Jake. Manong Jake, happy birthday. Magandang morning, happy birthday. At magandang morning kay Kuyang Obet Imperio. Good morning. At Kuya Boy Fabian, good morning. Attainable, reliable at stylish crossover SUV ba ang hanap mo? Aba, swak na swak dyan ang new 2025 Tiggo 2 Pro mula sa Cherry Auto Philippines. Ito pong new 2025 Tiggo 2 Pro ay crossover SUV. Meron pong advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Price starts at 708,000 pesos for the manual variant para sa cash purchases. Ang 2025 Tiggo 2 Pro ay may bagong 1.5-liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may 2 driving modes. Yung sport mode para malakas ang hatak at eco mode para matipid. Ayan, meron ding wireless Apple CarPlay, Android Auto at HD reverse camera ang 2025 Tiggo 2 Pro. At wala kayong problema dahil meron pong premium preserve warranty package para sa worry-free ownership. Ano pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na itong new 2025 Tiggo 2 Pro crossover SUV.
Napakabilis ng oras. Napakabilis. At attorney. Kung Ador Play-Doh, magandang morning. May handaan daw kayo dyan, ha? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan, susunod na! Ang balitang